Low pressure area na si 94W patuloy na nanatiling shallow pero kilos pakanluran patungo sa direksyon ng Taipei sa Taiwan. Inaasahan sa loob ng 24 oras o ngayong araw, posibleng itaas na ni Japan Meteorological Agency ito bilang tropical depression. At si 95W naman ay nanatiling naliit pa rin sa ngayon. Ang chance niya na maging isang malakas na bagyo. Kanluran ng Northern Luzon patuloy pa rin makakaranas ng habagat rain showers, lalo na nagkakaroon na ng mababang atmospheric pressure dito sa silangang baybay ng Northern Luzon, na inaasahan na magpapatuloy ang shallow trough na yan na magpapaulan sa bahagi ng Ilocos Sur, ng Union, maging sa bahagi ng Benguet, Pangasinan at ilang bahagi ng Zambales. Nalalabi naman sa magiging partly cloudy at gloomy, lalo na sa silangang bahagi ng Luzon hanggang sa Luzon at Visayas area. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, September 9, 2024. Ang oras sa ating Borspem Emaga ay alas 11:23 na ng umaga. Nakataas ngayon ang thunderstorm advisory sa NCR PRSD issued ngayong 10:30 AM according sa data feed ni Pag-asa sa ating webpage. Makikita ang asahan ang moderate to heavy rain showers daw at asahan lalo na sa may bandang Rizal, sa loob ng 2 to 3 hours daw. At inaasahan din sa bandang Zambales naman, Tarlac, lalo nabanggit na natin sa buong kanluran ng Northern Luzon yan. Kasama na ang Metro Manila, Muntinlupa, Las Piñas, Batangas, pababa ng Malbar, Balete, Santo Tomas Lipa, Pasangkahoy, Laguna. So halos buong Calabarzon po ang naka-indicate dito. So sa bahagi naman ng extended ng within 1 to 2 hours, naasahan pa rin ang mga potentially yellow warning rain showers ngayon ang bahagi ng Pangasinan area. Well, kitang-kita naman natin sa ating Doppler radar imagery ang kasalukuyang moderate and heavy rain showers sa bahagi nga po ng Pangasinan at kasama na ang La Union at ilang areas ng South Luzon. Patuloy pa rin kasi ang cluster dyan ng southwest monsoon embedded ng bumababang atmospheric pressure na nagkakaroon ng medyo shallow na convergence sa area na yan. Sa ngayon, hindi pa naka-indicated as in best, pero mataas ang anomaly nito, so anytime pwede pa rin itaas yan o itawag ni Pag-asa yan bilang mahinang low pressure area embedded ng southwest monsoon po. So malinaw pa yan, asahan ko mga moderate and heavy rain showers sa area na yan ngayong araw. So kita po sa ating Doppler radar imagery, kung ilalapit natin ay nakakaranas ng mga pagulan ngayon, moderate and some heavy rain showers ngayon. Ang umiiral sa bahagi ng Zambales, nadadamay na ilang bahagi ng Olongapo at Bataan. Pataas na yan ang bandang Pangasinan, lalo na sa bandang Alaminos, Dagupan, and the rest ng San Carlos City. Siyempre, asahan na rin ang mga ilang moderate and heavy rain showers dulot pa rin ng southwest monsoon na embedded ng mababang atmospheric pressure dito sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon, ang San Fernando, La Union, kasama na ang Benguet, Bigan, hanggang sa may bandang Santiago area. Hindi nga lang totally gumagana ang buong Doppler radar, pero makikita natin mamaya sa satellite imagery ang actual na malawakang ulap at may dala ng mga pagkulog at pagkidlat at ilang moderate and heavy rain showers dyan sa area na yan. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy po dito sa amin sa Caloocan at kita sa ating live CCTV na medyo gloomy po kami ngayon. So expected ang mga inaasahan pa rin mga posibleng mga forecasted isolated rain showers. Bagamat mababa ang tsansa ng pag-ulan sa amin at 30%, pero within 3 days ay very gloomy at overcast pa rin ang iiral sa amin sa Caloocan. So may mga chances pa rin kami na uulanin sa Caloocan, lalo na sa hapon o sa gabi at sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. The lowest temperature na tala na weather station kanina 4:57 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.9 degrees Celsius. Kahapon, medyo malinsangan at 33.5 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:28 PM. Meaning, mataas ang aming heat index at least 44.8 degrees Celsius.
ang naitala na heat index namin kahapon. Pero kung pagbabasehan ng PA16 in past 24 hours, nangunguna naman ang Katbalogan sa may 35.6 degrees Celsius pa rin ang napakataas na na recorded na air temperature sa bansa. At sa Baguio City, mukhang mas bumaba pa ang kanilang lamig. Yung mas bumaba pa yung temperatura nila. Namabot ng 16.4 degrees Celsius na pinakamaginaw-ginaw na po ito sa kanila in past 24 hours. Pagdating naman sa inulan, ang Lawag, Ilocos Norte, ay nakaranas sila ng total of 155 mm sa total rainfall. Well, asahan ngayong araw yan dahil sa patuloy pa rin na embedded na southwest monsoon area dyan kasabay ng pagbaba ng atmospheric pressure na nagdulot ng medyo shallow na convergence sa hilagang kanlurang baybay ng Northern Luzon. Sa ating outside humidity, 80% po. So medyo mataas ang concentration. Tumaas ito ng 4% since last hour. Bahagyat, bumababa ang atmospheric pressure sa amin sa Caloocan base sa weather station, reading at 1,008 hectopascals and steady ito since last hour. Pero since nasa 1,008 hectopascals ito, inaasahan o posibleng magkaroon tayo ng mga localized thunderstorms dahil alanganing 1,007 hectopascals yan. So probably mamayang hapon po, asahan na magkakaroon tayo ng forecast na localized thunderstorms sa Metro Manila. Sa ating relative status, katamtaman po na nasa moderate pa lamang yung level ng dagat. Pero mamaya, in 3 hours and 19 minutes, magha-high tide dito at 2:48 p.m. po. So, aabot na ba ito ng 1 meter mahigit? Well, kung sisilipin natin sa ating almanac section, para sa tide, makikita natin ay mababa lamang ang itataas ito mamaya, but at 0.6 meter lamang. So, hindi ganun kalalim yung level kapag nagkaroon ng high tide mamaya. Pero dahil high tide tayo mamayang hapon, isahan sa mga flood-prone areas, lalo na sa inuulan, sa hilagang kanluran ng Luzon, ingat po sa potential na pagbaha dahil high tide po tayo mamayang hapon. Moderate ang ating air quality at 57 index or air concentration of 15 micrograms per cubic meter ang kanyang particulate matter 2.5. So magmask po tayo, medyo sensitive po ang ating hangin ngayon at medyo moderate ang air pollution. Probably by smog lamang yan sa dami ng usok ng mga sasakyan or ng mga pabrika natin na medyo nagko-concentrate muli sa Metro Manila. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:44 AM at asahang lulubog ito mamayang 6:02 PM. Ang ating 30% illuminated na po, waxing crescent, naliwanag ng buwan, kasi sikat lang din ulit ang moon at elevation 15 degrees. So makikita ninyo yan kapag hindi masyadong maliwanag ang himpapawid nyo dyan. In west coordinate, ay sisikat naman ito, kasi sikat naman ngayong 10:25 AM at mamayang gabi naman ng 9:55 PM naman ito lulubog. Alala lang po 9 days na lamang para sa partial solar eclipse, partial lunar eclipse rather, dyan sa Pilipino natin sa may bandang American at European region, especially South America na mas malapit ang focus nitong partial lunar eclipse. Bagamat hindi masyado halata, partially lamang na medyo magkakaroon ng dark side yung face ng moon according dito sa coordination ng saros niya. Well, kung may pagkakataon, pwede nyo naman makita yan. So, 9 days na lamang po. Oras yan sa Pilipinas, 10:45 AM po. So, umaga yan sa amin sa Pilipinas. At 2:45 AM naman ng madaling araw dyan sa area na kung saan makikita po yung partial lunar eclipse. Sa ating local weather outlook, para ngayong Lunes at Martes, sinasahan ang maulap din papurin. So, medyo gloomy po tayo at asahan ang mga isolated forecasted na mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pag-kidlat at pagkulog ang aasahan ngayong araw. Bagamat 30% ang chance ng umulan sa amin, 29 to 30%. Bukas ng Martes, maglalaro naman sa 77 to 80% naman ang chance ng uulanin sa amin sa Caloocan. Ganon din, almost stationary, partly cloudy maghapon at may mga aasahang isolated rain showers. Maaaring hindi dito sa Metro Manila mismo, maaaring sa karating Metro Manila, especially dito sa may bandang Tanay Rizal, Cainta at Marikina area na kung saan unang-unang nababagsakan madalas ng mga isolated rain showers. Sa ating local weather advisory, namataan ang low pressure area na, yan yung tinuturo natin si 94W ito. According kay Pag-asa sa data feed,
since 3 o'clock AM. Namataan nila sa layong 1,155 km east-northeast ng extreme Northern Luzon po. Since malayo o maliit ang tsansa magkaroon ng malaking significant impact ito sa bansa, so medyo pahapyaw nating i-report yan mamayang konti. Highest and lowest temperature, ang expected pala in 2 days, mula ngayong araw hanggang bukas po ng Tuesday, maglalaro sa 30 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected 24 to 25 degrees Celsius. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung infrared heavy rain potential sa bahagi ng hilagang kanluran ng Luzon, mostly sa nabanggit natin kanina, kasama na ang bahagi ng Ilocos Sur hanggang Pangasinan at Zambales. Asahan po ang itataas ni pag-asa dyan. Probably mga yellow warning to orange warning po ang maaaring itaas dyan sa ibang bahagi ng Zambales at Pangasinan area. Madalas din ang mga light rain showers din ng ilang bahagi ng Ilocos Norte, kasama na ang mga isla dyan sa Batanes, Cuput Island, at sa silangan naman ng Northern Luzon, kasama na ang ilang bahagi ng Cagayan Valley at sa baybayin ito ng bandang Isabela, dyan sa may bandang Palanan, at ilang bahagi ng Quezon Province sa baybayin. Mula sa bahagi naman ng Bulacan, pababa ng Metro Manila, medyo magiging gloomy tayo dahil yung edge ng trough ng kaulapan nito medyo nagpapang-abot na po sa may bandang Bulacan. So anytime, maaaring umabot sa Metro Manila. So mag-prepare po ng pananggalang sa ulan, ganoon din sa bahagi ng silangan ng Quezon Province, kabilang na ang Polillo Islands at pababa ng bahagi ng South Luzon, kasama na sa may bandang Bico region sa east section ng Camarines Norte, Iriga at ilang bahagi sa Sorsogon area. Then may mga cluster po ng mga kaulapan dito na nagtatabes na nagdudulot ng mga ilang kalat-kalat na mga ilang light to moderate and some heavy rain showers na hindi agad tumatagal, panandalian lamang. Kasama ang bahagi ng Mimaropa, magiging overcast gloomy rin tayo dyan, magiging partly cloudy, lalo na sa bahagi nito ng dulo ng Coron, Palawan. Gagamitan natin ng mas malapitan ang bahagi ng El Nido at bandang Coron, pero magiging katamtaman ang magiging panahon. So medyo magiging mas maaraw din tayo dyan sa bahagi ng Palawan, kabilang na ang Puerto Princesa. Isolated rain showers lang din ang naka-forecast nitong maghapon, kabilang na ang bahagi sa Mindoro area. Medyo mas gloomy po tayo dyan at asahan ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog, lalo na sa iba't na Paluan, Puerto Galera, Abra de Ilog hanggang Mamburao, kasama na ang Lubang Island dyan sa bahagi ng Occidental Mindoro. At mula naman sa buong Southern Luzon, mula Marinduque, pababa na ng buong Romblon, kasama na ang Burias Island ng Pasbate, bagamat katamtaman, partly tumusilkaw din lang din ng iral, mga ilang kalat-katapag ulan ang umihiral ngayon sa bahagi ng Masbate, lalo na dyan sa may bandang Kawayan, Uson, pababa ng Placer at Esperanza. At mula naman sa bahagi ng bandang Sibuyan Island hanggang Tabyas, so far, medyo katamtaman at medyo fair weather po tayo dyan. Asahan lang din ng mga ilang party, tumusid cloudy, medyo mamaya-maya magkakaroon kayo ng medyo gloomy na panahon. Mababa man ang tsansa ng ulanin, pero maliit ang tsansa o may mga at least 20% chance na kayo uulanin dyan sa isla ng Tabyas o sa bahagi ng Romblon. Mula naman sa Visayas, mula sa bahagi ng northern part ng Visayas, dito, ibilugan natin, na madalas na dumadaan o nagtatabas ang mga kaulapan dyan, asahan ng mga ilang kalat-katapag ulan dyan sa bandang Panay Island, mula Estancia Batad hanggang Rojas City, kasama na ang Puutan or Pototan rather. So kung titingnan natin, ay kasama na ang ilang areas ng bandang Pasig City, pero di sa may bandang kalurang bahagi ng Visayas, katamtaman din ang magiging panahon ninyo. Isolated lang din ang asahang pag-ulan at mula sa patawid ng Masbate sa katimugan ng Placer hanggang din sa may bandang northern na part ng Samar region, asahan ng mas maulap, gloomy at mga ilang light to moderate showers ang iiral sa bahagi ng Alin, Katarman, Northern Samar, Palapag, Gamay, pababa na yan ng Calbayog City at Balogan. Pero the rest ng southern part ng Visayas at Eastern Visayas, mula sa parte ng Dolores, despite na medyo gloomy tayo dyan, pababa ng Borongan City, Eastern Samar at Giyan, at least katamtaman, pero may mga part nito mostly cloudy po tayong iira dyan. Magkaroon man ng tsansa ng pagulan, typically light rain showers ang madalas na iiral, kabilang nasa parte ng Leyte, mula dyan sa bahagi ng Biliran Island, Leyte, Ormoc, pababa na yan ang bandang Tacloban, Mauraran, Dulag, Albuera, hanggang dyan sa may Abyer. Pero sa katimugang dulo ng Leyte, hanggang sa may bandang Liloan, Katamtaman at Party, tumusilkaw din ng iiral,
At sa bahagi naman ng Central Visayas, medyo fair weather po tayo dyan. Mga mangilan-ngilan lamang na mga ilang partly cloudy ang iiral, lalo na sa Daang Bantayan, pababa ng Tabuelan. Asahan ng mga light rain showers kung pumasok ang forecast nito despite na 30% ang tsansa. Kabilang na ang Bohol, Tagbilaran, at dito naman sa may kaduluduluhan ng Dumaguete, katawid ng Siquijor, medyo overcast, gloomy rin tayo dyan. So, mga maliliit ang isolated rain showers and localized thunderstorms lang din ng iral. At sa huli, sa bahagi naman ng Mindanao, mula sa Zamboanga Peninsula, ilang light to moderate showers pang umiiral sa bahagi ng Zamboanga del Norte, so kasama ng isla ng Basilan na Tulusulo, and the rest ng buong dito sa may bandang Pagadian City hanggang Kabasalan, papasok na yan ang bandang Mulabe at Kapatagan. Wala naman sa bahagi ng Northern Mindanao and the rest ng Davao Region, katamtaman lang din. So medyo mas friendly weather po tayo dyan, maaraw at mas humid po tayo dyan. Napabalitaan na po natin na sumuko na daw si Pastor Kibuloy mula sa Davao. So mukhang magiging maiibsan na ang paghihirap ng mga miyembro dyan sa Kingdom of Jesus Christ. At sinisigurado ko naman siguro, aalis naman na siguro yung mga ilang kapulisan na. Sobrang dami. 2,000, hindi na nakakamali, to 5,000 daw ang mga kapulisan. Grabe, ang dami. Parang sasabak sa gera. According sa aking huling nabasang report sa iba't ibang bahagi ng social media, ay sumuko daw siya sa may bandang Surigao. Sinakay daw siya sa isang C-130 ng AFP at nitong kahapon daw ata, bumaba ito ng kampo ng Kingdom of Jesus Christ sa airport since malapit na mga airport. At doon na nag-declare na itong si pastor daw ay sumuko na. Anyways, hindi naman importante sa atin na ibalita. Kaya lang ay dahil na nakakaawa na rin ang sitwasyon dyan sa Davao City dahil tahimik na lugar yan eh. At alam ko, peaceful po yan. So hopefully maayos na po. Kung ano man ang magiging kaso ni Pastor Kibuloy, sana ay umusad na yun sa korte o sa tamang korte dapat. Para at least maganda at smooth ang magiging hatol. Kung totoong guilty man siya, ay igagalang yan. At kung hindi naman, igagalang din yan ng mga otoridad. Anyway, sa bahagi nga po ng Davao City ay katamtam maaraw po dyan. So sa mga kababayan natin dyan ay magkaroon man ng mga ilang makulimlim na panahon lalo na sa hapon o sa gabi, pero inaasahan ang mga isolated rain showers. Mangunguna lamang ang mas maaraw sa inyo dyan at humid na panahon, so huwag masyadong magde-dehydrate mga folks. So the rest ng bansa, mostly overcast po at some gloomy po at moderate ang ating panahon ngayon. Pero excepted sa bahagi ng kaluran ng Luzon na mas nakakaranas ng ilang moderate and heavy rain showers. Kita naman sa satellite imagery, ang bahagi ng Basinloc, Iba, pababa na yun ng Olongapo, nakakaranas sila ng moderate heavy rain showers ngayon dyan. Kitang-kita sa satellite imagery. At mukhang umaabot na sa may bandang Manila Bay yung ilang moderate rain showers. So, prepare po sa Metro Manila dahil posibleng umabot ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Samantala, kamustahin natin ang binabantayan ng dalawang tropical wave o low pressure systems natin na binabantayan mula sa ating computer-generated tropical cyclone sector. Until now, offline pa rin yung ating infirmary na tropical cyclone sector. Pero sa isa nating tropical cyclone sector na uninterruptible po yan, kitang-kita pa rin na aktibo itong dalawang low pressure na binabantayan natin. Isa sa labas at isa sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung titingnan natin dito ay itong si 94W na sa loob nito ng Philippine Area of Responsibility. Kung susukatin natin ay yung actual na sukat niya. Ayan, makikita ko sa inyo paano yung measurement niya. At least kumpleto tayo ng detalye. At lahat ng gagaling lamang sa PIMO Weather page. Ayan, as of 8 o'clock AM, namataan ito sa layong 1,037 o 1,038 kilometers. Hilagang silangan ito ng Itbayat, Batanes. May maximum wind speed nito na 1 minute average na 28 km per hour at bugso umabot ng 35 km per hour, so nanatiling insignificant low pressure area. Pero dahil yung center air pressure niya 1,002 hectopascals na, maaari nang itaas yan ni Japan Meteorological Agency bilang tropical depression despite na napaka-shallow ng kanyang sirkulasyon
Napaka-shallow, oh, napaka-wide. Wala siyang pinakapinong upward low convection. Pero patuloy pa rin yung wrapping ng kanyang circulated convection. At kumikilos ito pakanluran patungo po sa direksyon ng Taipei, Taiwan. At mabagal ang pagkilos niya. At least nasa around 6 to 8 kilometers per hour, if I'm not mistaken, since wala tayong updated, wala sa ating increment tropical cyclone sector, so hindi natin ma-determine sa ngayon ang eksaktong movement speed nitong si 94W. Ang kagandaan lamang nito ay sa ngayon ay mababa ang potential niya na magkaroon ng malaking significant effect sa ating bansa, lalo na sa northern part ng Luzon. Depende kung ito'y lalakas, makakapaghatak ito unti-unti sa ating southwest monsoon, na unang maapektuhan dito ang mga taga northwestern Luzon area. So, at least may idea na kayo kung sakaling magkaroon ng slight intensification itong si 94W habang kumikilos, palapit nga po sa vicinity ng Taiwan. Samantala, itong namang si 95W, kung susukatin natin yung layo nito, as of 8 o'clock AM din, namataan naman itong si 95W sa layong 2,457 km east ng Guian Eastern Samar. So napakalayo pa niya sa border ng ating Philippine Area of Responsibility. At ang kanyang central air pressure, balik siya sa pinaka-normal niya na invest, at ang central air pressure niya nasa 1,005 hectopascal. So natiling mababa pa rin ang significant na sirkulasyon niya, pero lumalabas na sa mga extended forecast, ikilos niya ito pa northwestward, ganyan, at maaaring tumbukin nga po ang border ng ating PAR at maaari pa itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, habang kumikilos ito, dalawa ang posible pa rin niya magiging senaryo, ha. Maaari itong tumumbok sa bahagi ng Okinawa Islands at ang isang senaryo naman ay bahagyang tataas at babalandra dito sa bahagi ng Taipei, Taiwan. So, depende yan sa environmental steering environment. Medyo mahina pa po yung environmental steering environment dito sa may bandang hilagang silangan ng Extreme Northern Luzon. Unless magkaroon ng malakas na high pressure area na magbubungsod ng pagdaos-dos ng husto nitong si 95W. So, hindi pa natin masabi kung mauuna ba itong tatawagin na Ferdy o kay 94W mapupunta. So, hindi natin mabibigyan ng conclusion yan sa ngayon. Kung sakaling itong si 94W ay itaas as tropical depression Ferdy, just in case, malamang ay itong si 95W, despite na panandalian lamang siyang nasa loob ng park, maaaring tawagin siya sa pangalang local name natin na Hener. So, mapa Hener man yan o mapa Ferdy, tingnan natin kung sino ang mauuna sa kanilang dalawa. Pero panigurado itong si 94W dahil nasa loob na kasi ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So, yun lang po ang pinaka sa ngayon na analysis natin. Since yung mga ibang forecast track ay hindi pa naman siya lumalabas dahil hindi pa naman siya totally nag-i-intensify pa. Pero sa ating tropical cyclone track combination, kitang-kita po yung isa sa forecast track. Courtesy of Joint Typhoon Weather Center. Kitang-kita naman po, northwest din ang kilos niya. At makikita natin kung bababayin natin yung pinaka-midline epicenter, makikitang papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So, dahil malayo pa, papatungo pa lang ito ng Guam, maaari pang mas dumaos-dos yan, depende nga po sa ating environmental steering environment. At kita naman natin yung gyre system dito na nagbubunsod ng malawakan trough na nag-extend mula kay 94W nga po. Ayan po, si 94W. At itong kay 95W. So, kitang-kita naman po sa ating satellite imagery, hindi pa significantly organized ang mga sirkulasyon nito, maging si 95W ay medyo shallow pa lamang at mahina pa lamang yung organized ng kanyang low level convection. Pero yung upward low, hindi pa masyado organized pa sa ngayon. Ganon din kay 94W, makikita natin napaka-shallow, napakalawak ng kanyang outer circulation. Pero yung pinaka-midpoint ng sirkulasyon ay kitang-kita naman po dito sa ating ginagamit na floater satellite imagery. Itong si Yagi, totally ay patuloy pa rin siya na lumaragasa dito at halos kung titingnan natin sa tropical depression na to o tropical storm. O tropical depression na lamang siya. So low pressure area na lamang siya halos. At halos malapit na siya sa isang bagong low pressure area sa may bandang Bangladesh.
Yan o, tropical depression na rin. So, naghahatakan na sila unti-unti itong si dating bagyong Enteng. Pero dahil napakalayo na yan, hindi na natin masyado concern mga folks. At kung pagbabasin naman natin ang ating automatic ensemble forecast system, na gawa ng inyong lingkod, ayan, kung titingnan natin dito ay very significant ang kanyang forecast ay pinapakita dito. At kikilos nga to pa northwestward, ayan, malinaw na malinaw po, at tatawid pa ito o papasok pa ito ng ating Philippine Area of Responsibility at sa loob ng within 24 o next 24 hours, lalabas din agad dito ng Philippine Area of Responsibility sa extreme northeastern Luzon po. At malawak pa yung kanyang cone of uncertainty o probability na posibleng tumumbok ito sa may bandang Taiwan or maaring dumaan o dire-diretso ito sa may bandang eastern China, sa may bandang Xinjiang. So, marami pa ang probability na magagawa nitong C95W. So, sa mga nagpakalat daw na tatama o lilalapit sa bandang silangan ng Mindanao, sa may bandang silangan ng Bicol Region rather, o Eastern Visayas, kitang-kita naman na napaka-misleading ng kanilang mga report. Yan ang sinasabi natin na iniiwasan na magkaroon agad tayo ng mga conclusion na mga initial forecast, lalo na long range forecast. Napakalayo sa ipinapakita ng mga forecast track natin. Oh. So, yung masyado nilang sinesensationalize yung report ng aulat ng panahon na magdudulot po ng pagkaba sa ating mga kababayan. At kitang-kita nyo naman, hindi naman ganun ang pinapakita ng ating mga automated tropical forecast o ensemble forecast system natin. Walang pinapakita na significant na maglalandfall sa bansa, pero kung sakaling lumakas itong C95W, kung sakali lang, asahan natin, mahahatak na naman ang ating habagat na magsisimula na ng mararamdaman niya ng mga taga-Visayas area, Eastern and Western Visayas muna. At habang nagtatabas yan pataas, dahan-dahan din tataas to. So alam naman natin na ipaliwanag na natin tungkol sa pagtaas ng habagat habang tumataas ang kilos ng isang bagyo. So habagat po ang mostly na maka-apekto sa atin sa bansa, oras na lumakas ang low pressure area na to, C95W. So medyo prepare pa rin tayo sa mga potential na pagbaha dahil kumakailan lamang hindi pa tayo nakakamove on sa mga pagbaha, lalo na sa Metro Manila at ilang panig ng Southern Luzon at Visayas area. So medyo mag-ready pa rin tayo dahil habagat ang magiging konsumisyon natin sa bansa just in case. Pero kung babasa naman natin ang mga galaw ng low pressure area gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring, una-una sa anomaly, 3 po ang pinapakitang anomaly. Pero itong sa may kanlurang bahagi ng Luzon, which is embedded ng habagat, ay napaka-insignificant na maaaring maging isang invest ito. Pagamat, gaya ng aking report kahapon, ay posibleng itaas ito ni pag-asa o tatawagin isang mahinang low pressure area po. Dahil nagkaroon ng low atmospheric pressure kasi sa may kanluran ng baybay ng extreme ng Northern Luzon, rather sa may kanluran. Dahil naka-embed siya sa habagat, so bumaba lamang yung atmospheric pressure. Papansinin natin, nasa around 40 to 50% po yung pinaka-current tropical cyclone forecast prediction niya. Dito naman sa anomaly, naglalaro sa 30 to 40% din. So, within 24 or next 24 hours, magre-retain ito as 40 to 60% yung forecast niya. Ganon din dito sa current TCFP, maglalaro sa at least mga 60 to 80% yung naglalaro. So, yun lamang. At medyo pinapakita dito, mukhang tataas yung retainability nitong shallow na convergence system kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Pero itong si 94W, napaka-shallow at napaka-wide ng kanyang sirkulasyon. So, indefinitely sa ngayon ay magiging isang malakas na bagyo ito. Maaaring isang mahinang bagyo lamang ito kung sakali na itaas ni Japan Meteorological Agency as tropical depression nga po. Kung susundin ni Pangasa yan, tatawagin yan sa tropical depression na FERD. Pero asahan, mahina lamang yan at hindi masyado malaking significant na maapektuhan lalo na sa northern part ng Luzon. Pagamat si 95W, tututukan pa rin natin ito dahil marami pa ang pagkakataon niya na mas lumakas pa dahil ang extension ng forecast ni 95W mula September 10 to 15, 2024 pa. Malayo pa, mahaba-haba pa, umaabot pa ng 122 meters at 122 hours yung kanyang extended forecast maging sa kanyang ensembles. So, sa mga computer models naman, kung titingnan natin, ay consistent pa rin ang pinapakita ng mga forecast ito mula kay GFS, kay ECMWF. Ganon din, pa-northwestward din ang kilos niya.
Pinabgem. Ito bahagyang north-northwestward. Pero halos kapareho lang din kasi ang tumbok din ito bandang Okinawa Islands din eh. So halos lahat ay pa-northwest po ang ipinapakitang kilos nitong si 95W. So titingnan natin sa mga susunod pa, babantayin natin mga folks dahil na makikitaan dito na napapalakas niya yung habagat dito sa katimugang bahagi ng bansa, kabilang na ang Southern Luzon. So medyo i-ready natin yan just in case dahil magbubunsod talaga yan ng mga malakasang pag-ulan, lalo na kung lumakas itong si 95W. So at least yun lamang ang ating significant observation na mababa o napakaliit pa ang tsansa na magkaroon ng landfall scenario. Magiging concern lang naman natin kapag lumakas ito ay yung habagat na hahatakin na naman ni 95W na magpapaulan mula Southern Luzon hanggang Visayas region. Kumustahin ulit natin yung hydrological levels natin mula sa mga dam. So far, patuloy pa rin nagre-release ng sobrang tubig itong si Ambuklaw Dam at as of 8 o'clock AM ay nagre-release pa rin ito o nakabukas ang dalawang gate ni Ambuklaw Dam. Actually, tatlo dahil dalawa rito sa 0.80 meters ang nakabukas at isang 0.30 meters ang inirelease. Lumalabas tatlong gate po ang inirelease ni Ambuklaw Dam. Probably dahil sa patuloy pa rin ang pag-ulan dyan sa bimandang Northern Luzon area. At Kaibigan Dam naman, dalawang gate ang nakabukas sa kanila na nire-release 0.30 meters at isang 0.50 meters po ang inire-release. So asahan pa rin po ang mga pagbaha sa mga low-lying areas na malapit kay Ambuklaw at Bingan Dam lalo na sa mga flood-prone areas natin dyan, mga folks. At so far, kay Angat Dam naman ay normal na po at nag-retain na po yung pinamataas niya na 10.40 meters retainability ng kanyang maximum na above maximum reservoir ng kanyang water dam level. So at least bahagya pa rin siyang tumaas mula sa 194.32 kahapon, ngayong araw 192.59 meters. So patuloy pa rin na tumataas yung level ni Angat Dam. So ito lang sa ngayon ang medyo maganda ang status niya. Code green. At ito namang si Ambuklaw naman at Bingan Dam patuloy pa rin na nagre-release ng sobrang tubig. Sa Ulapindol, mukhang mayroong isang pagyanig na na-detect ng aking seismograph. Kaninang 3:29 AM po ito. So sisilipin natin kung ano yan. Probably mga magnitude 4.0 plus yan. So sisilipin natin mula sa data feed. Mukhang dito sa may isang magnitude 5 na naitala sa Gian Eastern Samar. Ayan Naganap ito kaninang 3:28 AM. So 3:28 AM ito ngayon. Magnitude 5.0 southeast ng Gian Eastern Samar sa may baybayin. Kung i-zoom in natin yan, ayan, dito sa may baybayin ng bandang Ngulos o Kalikuan Island. Yan. Naganap ito kaninang 3:28 AM at magnitude 5, may lalim na 44 km ang lalim. So probably intensity 1 to intensity 2 ang naramdaman sa kaduluduluan ng Gian Eastern Samar. Hopefully walang na-damage sa mga structure dyan sa paligid ng Gian Eastern Samar na nangyari kaninang madaling araw. Sumunod naman ang isang magnitude 4.0 dyan sa may bandang northwest ng Sipalay, Negros Occidental. Naganap ito kaninang madaling araw, 12:10 AM, 1 kilometer lamang epicenter depth at magnitude 4.0. So meron tayo na isang magnitude 5.0 na itala ngayong month of September. Unang magnitude 5.0 na naitala natin ngayong month of September. At marami-rami na rin ang mga sunod-sunod na mga pagyanig. At kung titingnan natin ay mukhang na-filter out na ata yung total earthquakes. Well, double check natin sa ating historical. Hopefully, na-separate na po yung month of August and September 2024 para mabilang na natin yung actual na bilang ng paglindol for the month of August and month of September. Kasi medyo tinatamad pa ata si PBOX ayusin yung data. So, i-reload natin yung month of September. Hopefully, na-filter out. Well, nanatiling magkahalo pa rin ang September at month of August. So, hindi natin makukonclude pa sa ngayon. Kung titingnan natin yung subtraction nito, so subtract natin may, from 1,749, so subtract natin sa month of
August, 1,438. Nasa total of 311, total equity na po tayo for the month of September 2024 na po. So medyo konti pa, pero meron na tayong isang magnitude 5.0 ang naitala for the month of September. So mukhang kauna-unahang magnitude 5.0 yan, ang naitala natin ha, para malinaw yan mga folks. Hindi natin ma-specify ng maigi dahil nakahalo pa nga po yung month of August and September. Hindi pa na-separate sa pinaka-server systems ni PIBO. At narito na ba po ang 3-day 8-to-8-day weather forecast para sa araw ng Lunes, September 9, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, September 9, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating Facebook page at sa ating website na www.pimoweather.com para sa gusto nyo malaman, iba pang detalye na hindi natin isama ngayong umaga sa ating report at ngayong tanghali. At visit lamang din sa aking website sa gusto malaman naman ang dynamic events at mula sa mismong actual data feeds mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.